Kaugnay po niya, nasa linya ng telepono ang direktor ng Davao City Police Office na si Police Senior Superintendent Ronald De La Rosa. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon sa inyo, Maki, at mga nanonood. Sir, liliwanagin ko lang po, no, yung biktima ay taga Quezon City o dinukot sa Quezon City at dinala sa Davao City? Siya ay taga Quezon City. Dinukot sa Quezon City at dinala dito sa Davao. Baylan. Baylan? Baylan, yes. On board, tatlong Mitsubishi Montero na puti. Oho. Na convoy, tatlo. So Roro po to, isinakay sa Roro, Yes. tas nagbaylan. Yes. Yung buong Maharlika Highway, dinaanan nila hanggang Davao. Talaga ho? Hindi, nakausap niyo na po ba yung biktima? Wala hong nagkaroon ng pagkakataon na makahingi siya ng tulong ng mga panahon na yon? Paano siya makahingi ng tulong na isa lang siya, tapos 14 yung kidnap for ransom group members na escort niya. Wow. So, no way talaga siya na makahingi ng tulong. So 14 po yung nagbantay sa kanya, ano po? Yes, 14. So ito pong sindikato na ito ay based in Davao City? Talaga pong meron ng mga kidnap for ransom group na talagang nakabase sa Davao City? No. Based in Manila ito. Taga Manila ito na grupo. Ang membership nila ay merong Tagalog, merong Ilocano, merong Bicolano, merong Waray, merong Bisaya, merong taga Bukidnon. Ganun kalaki yung grupo nila. Nakabase yung operations nila sa Manila. Pero pinili nila also with the manipulation na rin ng kasi nakausap ko yung kidnap victim right after the incident. Siya rin daw naghanap siya ng paraan na manipulate niya yung negotiation na papunta dito sa Davao at sa Davao mag-pay off dahil alam niya na yung Davao ay stricto sa mga kriminal at alam niya dito si Mayor Duterte siguro may malaki daw chance na ma-rescue siya at mapatay itong mga kriminal. So yan ang inisip niya. Paano niyo po ba natunton itong mga suspect? Yung anti-kidnapping group ng Camp Crame, nakabase sa Camp Crame, sila talaga ang nag-monitor nitong kaso na ito. Sila ang nagmamanman, sila ang nag-guide sa negosasyon hanggang sa na-monitor nila na papunta na dito sa Davao from some pagtawid galing sa Visayas, papunta dito sa Surigao. And gusto nga ng grupo na dito ang pay-off sa Davao. So, tinawagan ako kahapon ng taga-anti-kidnapping group na coordinate sa akin na nagpatulong na dito mag-operate. So ang tumuntun po, mga taga-Camp Crame rin lang po, ano? So, taga-Camp Crame, dumating dito. Okay, so sa ngayon po, can you give us a background po nitong biktima? Yung biktima ay isang negosyante na taga Matutom Street, San Francisco del Monte, Quezon City. Si Mrs. Sally Chua, 51 years old. Doon siya dinukot sa kanyang opisina sa EDSA, Along EDSA, Barangay Pilam, Quezon City. Nangyari noong July 5, 2013, 4 o'clock in the afternoon. Okay. So, taga-Pilam, Quezon City po pala yung biktima. So, sir, Quezon City. Sa ngayon po ba, bukod sa mga suspect, wala naman po mga sibilyang nadamay sa barilan? Walang nadamay na sibilan. Ang nadamay lang hindi intended target yung sasakyan na Toyota Innova ng manager ng bangko na tinamaan na butas. Other than that, wala na ibang sibilyan. Despite daming tao, because Claveria or San Enrico Street is a busy business street yan ng Davao City. Pero yung ransom po, naibigay po ba at natangay nung suspect na nawawala o walang naibigay na pera? Walang naibigay dahil pagpasok pa lang ng biktima, escorted by isang membro ng Kidnap for Ransom Group. Pagpasok pa lang yan, mag-fill up siya ng withdrawal slip. May mga tao na kami sa loob at na-neutralize namin yung dalawa. Na-secure namin yung biktima at nakuha yung isang membro ng grupo. Tapos hindi pa nakawithdraw ng pera ng 15 million. Di marami pa po kayong hinahanap, sir. Marami pa po kayo hinahanap kasi 14 po yung nagbantay sa kanya, di ba? Yes, 14. So, nagkakaroon kami ng lockdown sa Davao City. Buong Davao City, nag-lockdown kami para hindi makalabas yung dalawang Montero na puti na may lulan pa ng
membro ng grupo, 8 lalaki at 2 babae. So yun pang hinahanap namin ngayon. Okay, maraming salamat po sa inyo, Police Senior Superintendent Ronald De La Rosa.